Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon pong ito may tatalakayan po tayo. Continuation doon sa nangyaring talakayan, summarization ko po, tatagalog ko po para maintindihan po ng mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya sa bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Ito naman, sa talakayang ito naman, ang magtatagisan si Father Darwin Gitgano at si Darwin Butlay. Nagpapakilala tong pastor dun sa talakayan namin niya sa programa ni Eugene Gapo. Siya nagpapakilalang pastor. Ewan ko lang kung pastor ba talaga ito. At ito yung mahilig maghamon kay James Consincino ng talakayan sa plaza, pero nang puntahan naman ni James Consincino, hindi naman sumisipot. No, so dito nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin si Father Darwin dahil maraming pastor ang nagipagtagisan. So isa siya sa makikipagsubukan. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Nakasabot na kasi Pinas Katoliko. Salamat, magpapagal to Ikson. Okay, kasi tinuran, ipailay imong kuhan, ipailay imong tinuruan, o kung sa po imong posisyon. Okay. So, ako na si Darwin No Burnagin. Darwin Butlay. So, mga niya kung pangatan na patre. Burnagin po. Burnagin. Pastor po. Okay, ayon po sa kanyang pagpapakilala, siya ay isang born again pastor. Siya ay si Darwin Butlay. So, kapangalan niya si Father Darwin Gitgano at siya ay pastor. Si Father Darwin ay pare, siya naman ay si Pastor Darwin. Okay, no? So, nagkaharap sila. At susubukin niya ang tatag ni Father Darwin ito sa tanungan portion na minsan lang niya mararanasan ang makaharap si Father Darwin sa isang tanungan portion. Okay, so ituloy natin ang naturang video. Akong pangutanan ng Padre kay matod nimo dunay sala nga walay bayad nga kamatayon. Kung doon ko'y mabasa sa Biblia nga ang tanang sala ang bayad kamatayon, dawaton ba nimo nga palpakin ni Rodena? Ayan, so ang tanong dito ni Darwin Butlay, Father Darwin, is sinasabi daw ni Father Darwin na may kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. Kung mabasa daw niya na lahat ng kasalanan hahantong sa kamatayan, aaminin ba daw niya na palpak ang doktrina ni na Father Darwin Gitgano? Diyan siya nagkakamali. Bakit? Dahil mismo ang Biblia ang ginamit ni Padre pagpapatunay doon, unang Juan 5:16. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. So, hindi yan pahayag lang ni Father Darwin, kundi yan ay binasa niya sa patunay ni Juan. Kung sasabihin niyang yan ay palpak, lilitaw na si Apostol Juan ang palpak at si Darwin Butlay ang tama. Pwede bang mangyari yon? Tuloy natin ang video. Ang tubag na to niya na wala kumingon nga ang sala sugat kayo feedback. Okay, wata mag-ingon nga ang way bayad ang sala dili bro, salipot sa bro. Atong di ko basa pastor ha. Atong ibasa diri dili ka Father Darwin. Kada i-verify nga dili ka Father Darwin ang gisulti nako, kundi gisulti ni Apostol Juan. Ako kini gibasa, wala nagbasa jud ko. Wa ko magsulti diri nga way gibasihan. Ningon siya Pastor Darwin, sanay nga dunay sala nga dili mo sakpot sa kamatayon. Buot pasabot nga dili pariha ang sala mo ni boy. Dunay gamay nga sala, dunay dako nga sala. Mo point na to, bro. Pero kung kita ang Luzon,
Muna nga, delikado dyan nga mga mantay ta. San Juan, Aruman, size 23, ang bayad sa sala, kamatayon. Pero doon ay sala, bro, nga di kong resulta kamatayon. Ito basahon. Ningon din ito basahon, Pastor Darwin ha, kung may makakita sa iyang isikataw na nakasala, apa ng sala, dili mo sangpot sa kamatayon. So, Pastor Darwin, dili ako yung nag-ingon anak. Si San Juan ang nag-ingon anak. Kung iyong kagpalpak, si San Juan ang palpak, di si Pastor Darwin. Oh, yon. Doon sa video na yon, sinabi ni Father Darwin na hindi siya yung nagsabi, kundi binasa lang niya sa aklat ni Apostol Juan sa unang Juan 5:16. Ngayon, kung sasabihin ni Darwin Butlay na palpak si Father Darwin sa sinabi niya, then ang palpak doon na hindi si Padre, kundi si Apostol Juan. Kasi binasa lang ni Father Darwin ang pahayag ni Apostol Juan. So, uyo na kapastor nga ang pastor. Okay. So, uyo na kay kapadre nga ang bayad sa sala kamatayon sa Roma 6:23. Uyo na ka, oo, dili. Okay, wapagaling ka mo kutlog, yun na mo kanina. Roma 6:23. Kapag mo, wapagaling ka mo doon na ako. Kaya kibaw na ko anak. Okay, no? So, ang ibig sabihin ni Father Darwin dito, yung Roma 6:23, ginamit na niya kanina yon. Kung saan sinabi niya na ang kasalanan nagbubunga ng kamatayan. Nagbubunga ng kamatayan. So, sinabi rin niya na hindi magkapareho ang kasalanan. Kasi may kasalanan na humahantong sa kamatayan at meron din kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan na pwede naman ipagdasal. Pag ipinagdasal mo ang kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan, mapapatawad yun sa pamamagitan ng dasal nung taong nagdarasal para sa naturang tao. Napapatawad yun. Pero kung hindi pinagdasal, kamatayan pa rin yun, no? Yun ang ibig sabihin ni Father Darwin, hindi magkapareho ang kasalanan. May mabigat, may magaan. Yun ang point niya. Kaya, yun ang sinabi niya dito. Tuloy ang video. Okay, 2 years na ginasali sa Biblia mo. Okay, guys ha? Muna nga, uyon kay ko sa Roma 6:23. Yung kinalang uyon sa lingon ni San Juan. Yan, dili ka ng sala, mo resultas kamatayon. Muna na ito niyo, before ka mo palwa. Nasayop pa si San Juan ini o sakto? Wala na nasayop. Imo una-una lagi sa'yo pa dahil kaya ang giskutan nila dili na sala sa kanang spiritual. Ang Roma 6:23, mao na ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So tinaw kayo o klaro nga kanang Roma 6:23, spiritual na kakamatayon. Kanang imong ibasa, ikutlo karon dili na spiritual na kamatayon. So natuwa ipapatang. Ayan no, matapang ang loob ni Darwin Butlay. Ang sabi niya, sabi ni Father Darwin, ako'y nag-aral 12 taon sa seminaryo, imposibleng hindi ko alam yan. Pero bago ka mag-follow up, kailangan mo munang i-confirm sa akin kung sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Apostol Juan na may kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan at may kasalanan na humahantong sa kamatayan. Do you confirm? Sabi naman dito ni Darwin Butlay, tama ang sinabi ni Juan, ang mali lang ay yung unawa mo. Ba anong unawa? Nagbasa lang naman si Father Darwin. Sabi niya, ang tinutukoy ni Apostol Juan ay hindi kasalanan espiritual. Wala. Yan daw ay kasalanang pisikal. Pero yung sa Roma 6:23 daw ay kasalanang espiritual. Nga kanang Roma 6:23, spiritual na kakamatayon. Kanang imong ibasa, ikutlo karon dili na spiritual na kamatayon. So natuwa ipapatang. Ano kaya ang masasabi ni Father Darwin doon? Okay. Okay. Matod niya, yun ang mga ibang klase ng kamatayon. May pasabot sa to. Ano yung pasabot? May physical death. Yun ang spiritual death. Okay? Ang physical death, sa may physical death. Theological definition sa Bishop Teaching
si man, ang kamatayon ay physically separation of body and soul. Kung sa meaning ng kamatayon, separation of the body and soul. Kini nga akong lawas son, magkabati ko magkasakit. Doon pasabot, nahimusa pa ang akong lawas o kala. Buhi pa ko. Kung sino na ito dapat, di na galing na mutingo, patay na na. Physically death na na. O niya, ang spiritual death, naging ni Kristo, nabuhi pa pero patay na. Dahil sa San Juan, San Lucas 6:30, pasag di ang mga patay, maglubong sa ilang minatay. O na Timoteo 5:6, katong mga tao na nagpatuyang sa sala, buhi pa pero patay na. Wala yung pasabot mo sa spiritual death, bro. Yun, ito matindi. Tinuruan ng pari ang pastor na walang alam. Bakit? Sa kanya, yung spiritual death, yung nasa Roma 6:23. Yung binasa daw sa unang 1:5-16, yun daw ay hindi spiritual na kasalanan. Oh? Spiritual na kasalanan, yun daw ay physical na na kasalanan. Yung namang isa naman spiritual na kasalanan. Okay. Ang sabi ni Father Darwin, sa Biblia, hindi ganyan ang sinasabi. Sa Biblia, may physical death, may spiritual death. No? May physical death, may spiritual death. Ang physical death, yung mamatay yung katawan mo, maghihiwalay ang kaluluwa at ang katawan. Yan ang physical death. Yung spiritual death naman, yung sinasabi sa unang Timoteo 5:6. Tingnan natin, double check lang natin kung tama ba yung talata. Sabi sa unang Timoteo 5:6, etong sinasabi. Samantala, ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. Oh, tingnan nyo Ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya physically death. Siya ay spiritually death. Spiritually died. Hindi siya physically died. Siya ay spiritually died. Yan ang ibig sabihin ni Father Darwin doon sa kanyang sinabi. At tinuturuan niya yung pastor. Kasi ang pastor kasi, alam mo, 6 months lang pag-aaralan, pastor ka na, hindi ganyan talaga mag-aral ng Biblia, 6 months lang. Dami mong mali dyan. Oh, tuloy. So, Pastor Darwin, kaya yung spiritual death o physical death, Katoliko kayo ng doktrina. So, hindi ka halayo sa Katoliko kapag salamat tayo, kaya ilang mga pagsumli, si Pastor Archie, Katoliko tayo. Si Pastor Willie, Katoliko tayo. O, yan na. Katoliko na, pinuli, Roman. Kailan wala. O, pagmapani, buhi, pas-physical, buhi daw. Amigo kayo na to. O si Pastor Darwin, kanang imong tsulohiya Pastor Darwin, very Catholic na. No. Muna nga, dili ka halayo sa pagtuong Katoliko. Amen. Sunod pangutana pa din. Ngayon, pinaliwang ni Father Darwin na ang explanation ni Darwin Butlay ay hindi nalalayo sa doktrina Katoliko. Yung sinabi din ni Archie Añedes, hindi din nalalayo sa doktrina Katoliko. Ngayon, meron pa isa sa likod, Prisesale, sabi ni Father Darwin, hindi Roman Catholic yan. O, yan ang sinabi niya, hindi nalalayo sa Roman Catholic ang kanilang pinagdodoktrina. Sa madaling salita, hindi nila nilalabag ang opisyal na turo ng Katoliko, bagkus wala lang silang alam, kaya ang sa kanila, feeling nila sila ang nasa tama. Sila ang nasa tama, feeling nila. Kasi wala silang alam sa aral Katoliko, kaya kinukontra nila ay hindi aral Katoliko, kundi ang akala nila na aral ng Katoliko. Yun ang malaking problema ng mga sulpot. Tuloy. Sumala sa Salmo 118, versikulo 20, nga walay hugaw makasulod sa gingharian sa Dios. Kana pang hugaw nga gipasabot diha dili na sala o sala na siya. Kapatid. Salamat kayo. Sakto kayo ang imong gisulti. Ang hugaw. Ang Katolik kayo. Wala na kini. Sino yung subak-subak na to? Si Brad Marcelo? Karon, Katoliko na ako. Wala nga. Wala hinay na kini umali. So, sakto kayo lang imong gikuan bro. Ang makahugaw sa tao ang ato sala.
Wala nga, maupunay pagtununan akong Katoliko. Wala nga, salamat kayo kay ang imong mga huna-huna, supay kaayo to. Gamay lang kuwang to. Yan, tingnan mo itong si Darwin Butlay. Ang gusto niya, tutulan ni Father Darwin yung nakasulat sa awit na walang kasalanan makakapasok sa langit. Bakit mo patututulan ng doktrinang pabor naman sa amin? Pinapakita lang talaga ni Darwin Butlay na wala siyang alam. Okay, no? Sabi mo, Darwin, yung sinasabi mo is Catholic doctrine. It's a very Catholic doctrine. Tuloy yung video. Hindi ko bawat na pastor. Sanay na lang, parang hindi mo lang. Sila parang masanay. O yun na dahil ka nga, ang bayad doon sa sala, nagambay, o dako, kamatayon, o yun ang doon ka. Sumala sa versikulo nga, yung libasa ganyan. Okay. Okay. O yun ko partially, pero no ko partially. Tinunod ko yung ingon. Pero ito balikon sa San Juan, doon ay sala nga di mo resulta o kamatayon. So sa kasama na, lineal sins. Pero doon ay sala po nga mo resulta o kamatayon. O nagitawag sa doktrina, mortal sin. Akong isulti nila ang mga theological term, parang hinahinay makatun sila sa misteryo sa pagtuon. Okay? Wala nga, uyon ko sa usa ka bahin, niya din ko uyon sa tanang bahin. Bro, naik baho kamay, bro. Hindi mo tanang sala mo resulta kamatayon. Doon na yung sala nga mo resulta o kamatayon. Ato nang ibasa ang 1 Juan 5:16-17. Dili na karugangan na ni Father Darwin, mao ka na ang pulong ni San Juan Apostol nga pinangga kay sa dugas Ginoo. Walay ang doktrina ni Apostol Juan, o ang doktrina sa Katoliko, kumuyunan na nimo, dudulo na kas sa maturan sa. So, dito naman, naniniguro naman si Darwin Butlay dito. Ang gusto niya, sumasang-ayon na ba si Padre na yung kasalanan daw maliit, mano malaki, ay talagang hahantong sa kamatayan. Sabi ni Father Darwin, partially yes, partially no. Bakit? Ginamit niya yung unang Juan 5:16 na may kasalanan hahantong sa kamatayan. Ang tawag namin doon, mortal sin. No? Ang tawag namin doon, mortal sin. At yun namang kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, ang tawag naman namin doon, venial sin. Kaya pinangalanan para maunawaan ni Darwin Butlay ang pinagkaiba ng mortal sin at ng venial sin. Hindi yung gawa-gawa ni Padre. Yun ay sinabi ni Apostol Juan, doktrina ni Apostol Juan itinuturo sa iglesia para ang iglesia gamitin at maunawaan. Yun. At para si Darwin Butlay makaunawa kung ano talaga ang aral ng Katoliko. At yung sinasabi niya, maliit man o malaki, pareho lang, yon ang wala sa Bible. Ang sabi sa Bible, magkaiba. May hahantong, may hindi hahantong. Magkaiba. Ka Darwin Butlay, pareho. Yon ang dapat niyang itigil. Tuloy. So, sanay pa kayo na lang sanay, no? So, Padre, so, ang maya akong pangutan na Padre. Sumala sa Jeremiah 23:11-12 na ang pare gautan o sa 12, sa versikulo 12 niluka pa, namali ba ng versikulo o wala na namali? Okay, ang ito naman ang next naman na tanong ni Darwin Butlay. Ang tanong naman niya ngayon ay nasa Jeremias 23:11 hanggang 12 kung totoo ba daw ang sinasabi dito. At ayon sa naturang talata ay ganito, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang mga pari ay kagaya rin ng mga propeta. Pareho silang marumi at gumagawa ng kasamaan, maging sa templo ko. Kaya magiging madilim at madulas ang daan nila. Matitisod at madadapa sila dahil sa pagsasapitin ko sa kanila
ang kapahamakan sa panahon ng parurusahan ko sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So tinatanong ni Darwin Butlay si Father Darwin kung ano ang masasabi niya tungkol sa bagay na ito. Alamin natin kung ano ang sagot ni Father Darwin dito. 11, Jeremiah 23. Atong basahon. Okay? Atong basahon ha. Nagingon ang Ginoo, dautan ang mga propeta o mga pari. Nakita ko sila na nagbuhat sa dautan bisan sa sulod sa templo. Danlog o pangitngit nga dalan ang ilang pagkasubayon. O dito, palukapahon ko sila. Pahiaguman ko sila sa kadalagman, sa panahon, kasilutan sila. Ako ang Ginoo, may nag-ingon niini. So, ato pag mo ni, pinangga, nga paso, sanay. O sa kini kapari na Bodeo. Jewish priest. Ang pagkapari sa mga Katoliko, sumpay ni Kristo. Nasa Hebro 3:1 atong basahon. Atong basahon isun ha. Kay honorable mo pare. Atong basahon ang Hebro kapitulo 3 bersikulo 1. Okay, tulang basahon jud kay lisod kini nga dili na ito mabasa. Hebrew 3:1, nino din ni si Jesus labaw kang Moses. Busa mga igsuon kong Kristohanon, nagitawag usab sa Dios kan awa si Jesus, ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihugdan. Sa pagkapari ng Katoliko, Pastor Darwin, linya sa pagkapari ni Kristo. Dili linya sa pagkapari sa mga Hudyo. Ang imong ibasa pinangga kay Suon, gitawag na siya accommodated sense. Nakabasa ka pare, tanan na pare. No. O mo na nga, si Bible, si San Pedro sa 1 Pedro 2:9, ang simbahan ay gingharian sa mga pare. 1 Pedro 5 Dos, maybe no? Atong nasahon, pinangga ng suod. Kaya mo naman o akong nabasa sa imong sinultian, bias na kas mga pare. Kaya tanang pare, mura na dyan, nagbuhat o dautan. Oh, ang tanang pare na dyan, mo'y mga makasasa. Oh, 1 Pedro 2:9. Ningon din pinangga na sanay, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o bala ang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o magsangyaw sa mga kaibulungan buhat sa Dios. So yan ang sa 5 Gs sa dinhi ang mga katawhan mga harianong pari. Sa 5 Gs ato mo din basahon. Kaya mo pa ninyo basahon ba? Ato lang basahon ha? Okay. 5 Gs. Una, si Kristo ang pangulong pare. Okay, kung iyon ka nga mga pare, dautan, uy, ang pangulo, apoy si Kristo. Kasi, hindi pa ito atong pagtungo niya. Sige ba tayo, Jesus is the answer. No? Sige tayo, Jesus is the answer. If Jesus is the answer, who is the question? What is the question? Sa pinadayag 5 Gs, tingol din ihimo mo silang dingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. So dunay mga pari nga Hudyo, ang ikasayod pastor, di ba si what ni ma-appeal sa inyong diskusyon, doon na po'y mga pari nga bago karon sa laray na sa atong Ginoong Jesucristo. Kung ang ordination na mo, pastor, giinan ni sugod karon ang tanang giordinahan in persona Christi. O sa tanang in persona Christi, representative of Jesus Christ. In the person of Jesus Christ. Manang pastor, ang iyong gitudlo dili ma-apply ninyo sa paring Katoliko. Kaya ang iyong gibasa pari sa pinuhuan sa mga Hudyo. Yan. So, ito ang summarization. Ito sabi ni Father Darwin. Ang tinutukoy sa Jeremias 23:11 at 12 ay pari ng mga Israelita. Ang mga pari ng Katoliko konektado sa Pangulong Pari natin na si
Kristo. Katunayan, kung babasahin natin ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:9, ang sabi niya ay ganito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Dito'y pinapakita ni Apostol Pedro na meron tinatawag na maharlikang pari, bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Hindi ito ang paring tinutukoy sa Jeremias 23:11 hanggang 12. Kaya ang sabi ni Father Darwin sa kanya, sa tono ng iyong pananalita ay bias ka sa mga pare. Ang tawag dyan, accommodated sense o fallacy. Kasi hindi naman paring Katoliko ang tinutukoy dyan, pare naman ng Israelita, ikaw nagbasa ka ng pare, ipinalilitaw mo na paring Katoliko tinutukoy dyan, mali yan. Katunayan, binasa pa ni Father Darwin ang sinasabi sa Pahayag 5:10. Ano ang sabi rito? Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. So yan ay isang patunay na itong si Darwin Butlay, dahil pastor, konti lang talaga ang alam. Sinabi ko na sa inyo no? Huwag masyado sirado isip. Buksan naman natin. Hindi mo kinakabasa ka ng pare, ilalagay mo na kaagad na paring Katoliko yan. No, may pari ng Pilipinista. May pari ng Iglesia ng Diyos, Espiritu Santo. May pari ang Israelita. May pari ang mga Baal. Pero hindi ibig sabihin na paring Katoliko lahat ang mga yon. No. Kailangan kasi matuto kayo ng ano ang pagkakaiba ba? Anong pagkakaiba ng tama at mali, ng puti at ng itim, ng pula at ng asula? Dapat alam nyo yun. Hindi yung pag sinabing pari, pari na lahat. Kahit sa isda, ganoon din naman Ano yung dolphin? Di ba isda ang dolphin? Yung pating, isda ba yung pating? Isda ang dolphin, isda ang pating. Ibig sabihin ba yung dolphin ay pating? Mali. Pag sinabi kong isda ang dolphin, ibig sabihin ba pating ang tinutukoy ko kasi isda rin ang pating? Mali, hindi ganyan Darwin Butlay. Pinapakita mo lang talaga na sarili mo na niloloko mo pa. How much more lokohin mo ibang tao, napakadali sa iyo yun. Kasi yung ikaw nagbabasa, alam pa na naman ni Jeremias yan. Wala pa namang paring Katoliko niyan Ha? Wala nang paring Katoliko niyan. Nakitaan ako, nakita na, may paring Katoliko na ba niyan? Para lang niya kayong sabadista niyan, nakabasa lang ng Ezekiel 22:24, paring Katoliko na kaagad. Di naman ang paring Katoliko ang binigyan ng Sabat. Ano talaga? Talagang sinasadya nyo lang talaga yan. Siguro hindi ko alam kung kayo ay binayaran. Malamang kayo binayaran kasi todo effort kayong Tingin mo ba uubra kay Father Darwin ng style na ganyan? No. Kaya ang pare dapat 12 years mag-aral. Tingnan mo ang pastor 6 months lang. Ganyan umunawa. Para makita ninyo ang pinagkaiba ng pagiging pastor sa talagang pare. Tingnan nyo, ang late ng alam ni Darwin Butlay. Tuloy natin ang video. Masalamat kayo sa pagpakay si Masindot din yan. Sunod na itong natin Pastor Darwin. Nakakabang mo. O yan ang pamilyo. Ita kay lain kayo na magsalita po sino yung puro ng puso. Wala mga tulan na itong mga tao. Kaya si Brad Brisip Saleh. Ang paluwa pa doon kay Nakatuloy ko for the Roman.
Yan, so hanggang doon lang pala yung oras ni Darwin Botlay. Nag-thank you na si Father Darwin para makapagtanong naman yung iba. Ibig sabihin doon, makinig tayo. Hindi yung puro ka lang salita, dapat matuto kang makinig. At based sa aking ranking sa nangyaring talakayan, yung mga banat ni Darwin Botlay, hindi umubra lahat yun. Out of context siya lagi. Yung sulat ni Apostol Juan, sinang-ayunan daw niya pero mali daw ang unaway. Ano ba ibig sabihin ng sinasabi ni Apostol Juan na may kasalanang hahantong sa kamatayan at may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan? Pareho naman pala, kung pareho lang pala, ba't may isa hahantong yung isa hindi? Pareho lang naman pala. Oh. So doon, butata si Darwin Botlay. Dinagdagan pa. Doon naman tayo sa sa Jeremias 23. Yun ay pari ng mga Israelita. Katunayan, yung binasa niya 23:11. How about basahin natin ang 23:1? Oh, ano bang sinasabi sa Jeremias 23:1? Ganito ang sinasabi. Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Yung binasa niya, verse 11. Verse 1, pastor naman palang tinutukoy. Oh. Paano ngayon yan? Anong ideya mo dyan, Darwin Botlay? Kaya bago sana humusga, magbigay ng fallacy or accommodated sense, dapat sana is unawain na mabuti ang konteksto. Panahong ito, may Katoliko na ba? Wala pa. Alamin mo kung meron na ba o wala pa. Kung meron na, sino ang satupapan nila ng panahong ito? Kung wala, edi wala. Ano lang naman yun eh. Di ba? Oh. Ano naman yun eh. So, doon napatunayan na yung style ni Darwin Botlay hindi umubra. At dahil susunod na po si Pisisale, siya naman ang ating gagawa ng episode sa muling babalik nitong straight to the point sa review. Review natin, Tagalog review natin sa naturang talakayan doon sa Tagbilaran City. Dito nyo lang papanood yan sa punto por punto. Ito po si Jando Alabado. Nasasabi po sa inyo, if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Maraming salamat po. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming
flow hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.